Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Cardano. Kaya yan, marami pong kasing mga kritiko ni Cardano ang nagsasabi na ghost chain daw si Cardano. Ibig pong sabihin ay patay raw yung kanyang chain, yung kanyang chain network. Ibig pong sabihin ay wala daw pong gumagamit sa kanyang chain network. Yan po ay ayon sa mga critics, mga kritiko, yung mga naninira dito kay Cardano. Ngunit ayon po sa balitang ito ay yung kanyang chain network or yung kanyang chain activity ay hinigitan po yung mga chain activities nila Bitcoin at saka si Ethereum. Kaya yan, maganda po itong performance para kay Cardano. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay Cardano is constantly beating the ghost chain claims, recently outperforming all other networks, including Bitcoin and Ethereum, to top the list of blockchains and chain activity. Kaya yan, pinatunayan po ni Cardano na hindi po siya isang ghost chain sapagkat hinigitan po niya sa performance ang ibang mga networks katulad po ni Bitcoin at saka si Ethereum. Kaya yan, dahil po dyan ay siya po ang nangunguna sa listahan ng mga blockchains na may mataas na mga chain activities. Yan. Data from Crypto Focus Research and Analytical Resource Messari confirms this feat. According to Messari, Cardano currently leads in terms of chain activity over the past 24 hours. Notably, metric employed by the platform to gauge a network's chain activity is its on-chain transaction volume. Kaya ayan po, si Messari po, isa po siyang analytical research ang siyang nakapansin rito at nag-confirm yan sa achievement na ito ni Cardano na ayan, siya po ang nangunguna pagdating sa chain activity. Kaya ayan, this metric shows that Cardano beats every other mainstream blockchain network by an impressive margin. Interestingly, Cardano's 24-hour on-chain transaction volume currently stands at $23.56 billion. Notably, this represents all the transaction volume recorded yesterday. Kaya ayan, ganyan po katindi yung transaction volume ni Cardano. Umaabot po ng $23.56 billion. Kaya ayan, before now, Cardano's on-chain transaction volume averaged $9 billion every day throughout November. However, the network started witnessing an uptick in December, surging to a high of $11.32 billion on December 2. This uptick persisted with Cardano recording $29.86 billion on December 9. Kaya ayan, pataas ng pataas yung kanyang trading volume. Ayan, nakikita po natin dito yung screenshot sa kanyang transaction volume. Ayan, kitang-kita po natin dito. Ayan, ngayon lamang po ito yung kanyang transaction volume nung December 13 po ito. Ayan, umaabot po siya ng 23.56 billion. Ayan, pero itong mga nakalipas lamang na mga bars nito, ayan, mas malaki pa. Despite witnessing a drop in the days that followed, Cardano has maintained an intraday on-chain volume above the $18 billion mark. The recent $23.56 billion was recorded due to a new upsurge in this metric. Meanwhile, per Messari data, Bitcoin, the leading blockchain network, comes second on the list with $13.09 billion in on-chain transaction volume, nearly half of Cardano's figure. Ethereum, the largest smart contracts network, secures third with just $5.06 billion in transaction volume. Kaya yan, kung ikukumpara po natin yung transaction volume ni Cardano dito kay Bitcoin at saka kay Ethereum ay lamang na lamang po si Cardano. Si Bitcoin ay nandito lamang po sa $13.09 billion yung kanyang on-chain transaction volume. Dito kay Ethereum ay mas mababa po, nasa $5.06 billion. Kaya yan, lamang na lamang si Cardano.
Kaya ayan, dito po nakikita po natin dito sa pinaka right side po natin dito. Ayan, yung kanilang mga difference. Yung pang-apat ay si Litecoin, nasa 1.51 billion dollars. Yan, yung si XRP naman ay ayan, nasa mga million na po yung mga kanilang mga transaction volume. Yan, sunod naman si Doge. Yan, Doge, Bitcoin Cash, Verge at saka si Stellar. Litecoin sees a volume of $1.51 billion, while the XRP ledger's volume only stands at $777 million. Other blockchain networks on the top 10 list include Dogecoin, Tron, Bitcoin Cash, Verge, and Stellar. Ayan, hindi po pasok yung minamahal po nating si Shiba Inu. Why does this matter? Ayan, ano nga ba ang halaga nito, or bakit nga ba mahalaga yung bagay na ito? And it bears mentioning that on-chain volume is different from trading volume. Trading volume refers to the total number of shares, contracts, or assets traded on a specific market, specifically on exchanges during a given period. It is typically a measure of market activity and liquidity. Yan, dapat po nating malaman na may pagkakaiba po ang on-chain volume sa trading volume. Yan, yung trading volume ay ito po yung total number na may kinalaman po sa nagaganap na market activity at saka liquidity sa isang exchange. Ayan, samantala ito naman po yung on-chain transaction volume. Ayan, this involves the total number of transactions that occur on a blockchain. It includes all transactions, whether they involve trading, transfer, or other interactions within the network. On-chain transaction volume provides insight into the level of activity and usage of a blockchain. Kaya ayan, yung kapag yung trading volume ay naka-rely po sa mga exchanges, yung on-chain transaction volume naman ay naka-rely po ito sa blockchain, mismong sa network. Yan. Diyan po siya nakabase. Yung mga nagaganap na trading, transfers, at saka kung ano-ano pang ibang mga interactions sa kanyang blockchain. A high on-chain transaction volume indicates active use of a blockchain for various purposes such as transfer, smart contract executions, and DApp interaction. This metric helps to evaluate the health and sustainability of a blockchain network, showcasing its utility beyond speculative trading. Kaya yan po ang on-chain transaction volume. Mas nagpapakita po ito, isa po itong mas mahalagang metric kumpara sa transaction volume sa mga exchanges. Kasi yung on-chain ay nagpapakita po ito ng active use. Yan, yung talagang kung ginagamit nga ba talaga ang blockchain na ito. Kaya ayan, nagpapakita lamang po ito na hindi po totoo yung sinasabi nilang isang ghost chain si Cardano. Kaya amid the increased on-chain transaction volume, ADA, Cardano's native token, has witnessed an impressive price surge. ADA recently surged to a 19-month high of 0.68 today before facing opposition, currently changing hands at 0.6349. The altcoin is up by 42% over the past week. Kaya yan, lumagupos ang market price ni Cardano ng 42%. Kaya yung mga nagsasabi lamang po kasi dito na ghost chain, isang ghost chain si Cardano, ay mga critics lamang po ito. Sila po yung mga gusto lamang po nilang siraan si Cardano. Kaya nasasabi lamang po nila yan. Pero hindi po totoo na isang ghost chain si Cardano. Yan, napaka-active po nito at marami po talagang mga users, mga investors at gumagamit dito kay Cardano. Kasi masasabi ko maganda po talaga yung kanilang chain network. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.